Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Bentahan ng 40 pesos per kilo ng bigas sinimulan na sa ilang palengke sa Metro Manila. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulias. Sinimulan na ng Department of Agriculture ang rollout ng Kadiwa Rice na naibebenta sa halagang 40 pesos kada kilo sa mga pangunahing pampublikong pamilihan sa Metro Manila. Ayon kay Assistant Secretary Genevieve Guevara, katuwang nila ang Food Terminal Incorporated sa pagde-deploy ng mga kadiwa ng Pangulo Kiosk sa mga public market kasama ng mga istasyon ng MRT at LRT. Bukas ang mga kiosk mula Martes hanggang Sabado, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Layunin ng Rice for All program na maghatid ng murang bigas sa mga mamimili sa gitna na nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Kaugnay nito, malaki ang agam-agam ng mga rice retailer sa paglulunsad ng programa ng DA. Sa pag-iikot ng DZRH News sa mga pangunahing palengke sa NCR, maraming rice retailer ang nagsasabing hindi pa nila kayang ibaba sa 40 pesos ang ibinebenta nilang bigas. Sa Pasig Mega Market, sinabi ng mga retailer na problema nila hanggang ngayon ang paghahanap ng supplier ng mura pero de kalidad na bigas na pasok pa rin sa 40 pesos. Nasa 45 hanggang 43 pesos kada kilo lamang aniya ang pinakamurang bigas na kaya nilang ibenta upang hindi sila malugi. Sa Pasay at Guadalupe Public Market naman, sinabi ng ilang retailer na ikalulugi nila ang Rice for All program ngayong piso lamang kada kilo ang kanilang porsyento. Malulugi po. Sa unang mahal ng plastic, tapos sila kami porsyento. Para lang kami sinusawala. Lalo talaga kami lugi. Kasi una di pa mabibili yung ano namin, yung mga matataas na presyo ng bigas. Hindi na lang sa 40 pesos makukuha. Magbabayad pa kami ng pesto, wala na. Lugi. Kaugnay nito ay pinanawagan nila sa DA na itaas sa 2 piso ang kanilang porsyento sa kada kilo ng Kadiwa Rice. Naniniwala naman ang ilang rice retailers na kapag may isa lamang na magtinda sa kanila ng 40 pesos sa bigas, susunod ng iba pa sa pagtitinda nito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Kamara kinundi na pagpapakalat ng fake news Speaker Romualdez di na-stroke. Kinundi na ng Kamara ang pagpapakalat ng fake news na umano'y na-stroke si Speaker Martin Romualdez at kasalukuyang nasa ospital. Itinanggi ng tanggapan ni Speaker Romualdez na na-stroke ang leader ng Kamara at nakakonfine sa ospital. Ayon kay Romero, si Speaker Romualdez ay maraming dinaluhang event noong December 6 at katibo umano sa pagbibigay ng serbisyo. Noong umaga ng Biyernes, si Speaker Romualdez ay nasa Malacanang para sa paglagda ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng 2 bagong batas, ang Ligtas Pinoy Centers Act at ang Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Act. Nakasama ni Speaker Romualdez sa event ang ilang leader ng Kamara at mga senador. Dumalo rin si Speaker Romualdez noong Biyernes sa year-end celebration at Thanksgiving ng League of Provinces of the Philippines at nakasama nito si Pangulong Marcos, mga gobernador at ilang senador. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.